Hi guys! I'm Kimi! Welcome back to my channel! Ang topic po natin today about sa anong nangyari sa hinliliit mo? Curious lang kami. At, Japanese ka ba talaga? Mukha ka namang hindi Japanese! Ayun po ang topic natin ngayon. So, simulan na po natin. Let's hinliliit! Kimi! Alam niyo po, ngayon ko lang po nalaman yung, ito po pala yung pinaka last na finger. Ito po pala, hinliliit po pala pangalan niya. Ngayon ko lang po nalaman, hindi ko po alam yung Tagalog na to. Tinanong ko po talaga si mama ko, sabi ko, Mama, maraming nagsasabi sa akin ano nangyari sa hinliliit mo. Ano yung hinliliit? Hindi ko maintindihan. Sabi ni mama, yung daliri mo siguro ito, yung pinakamalit mong daliri. Marami siguro nakapansin. Okay, sabi ko. So ngayon, gumawa po ako ng vlog para lang po talaga dito sa hinliliit ko at sa pagka-Japanese ko. Kasi pinakamarami pong nag-question dun eh. Nahihirapan na po ako mag-reply kaya binlog ko na lang po. Ayun po. Ito po sa hinliliit ko. Sabi po ni mama nung pinanganak ako, hindi niya daw napansin itong daliri ko. Kung bakit siya baluktot. Sabi po niya, nung mga 3 daw po ako, tsaka mga 4 po yata, parang baluktot anak yan daliri mo. Parang sabi niya, pero okay lang yan. Hindi niya na pinansin, kumbaga hindi niya na pinaayos. Hindi po talaga alam eh, mula pinanganak ako or kaya bigla na lang siya nabali. Basta namalit pa lang po ako, ganyan na po siya. Sabi po ni mama, si mama daw po, ganyan din daw po yung daliri. Kaso nga lang po, ang kay mama, nadediretso. Ang sa akin, hindi. Ito po siya oh. Sa tingin ko po, nangulang lang po talaga sa balat, kaya siya parang bali. Ayan po. Hindi po siya nadediretso. Tatry ko po idiretso Kaya hindi po talaga siya nadediretso. Kaya parang pag nagbabay po siguro, yan po yung nakapansin. Ayun po, hindi siya diretso. Dito lang po sa kabila. Sa right side na kamay. Ayun po. Yan. Ganyan po siya. Pero alam niyo po, hindi ko po masyadong pinapansin to. Kumbaga, trademark ko po siya. Kaya, think positive na lang po. Positive na lang. Hindi ko siya iniisip na naka-istorbo sa akin. Wala naman po eh. Naalala ko po nung bata ako. Nag-aral po ako kasi saglit sa Pilipinas. Diba kakanta po ng Lupang Hinirang sa Pilipinas? Sa school? Ganun po, diba? Ganyan. Nung pinaganto kami, sabi sa akin ng teacher ko, Kimi, idiretso mo nga yung daliri mo. Sabi ko, Ma'am, ayaw po dumiretso. Tapos sabi ni ma'am, amin na nga yung kamay mo. Sabi niya, wag ka nga magsinungaling dyan. Tapos ginaganon niya. Hindi niya madiretso. Sabi niya sa akin, sige na nga, ganyan, okay na yan. Sabi sa akin, okay na yan, pagbibigyan na kita. Sabi ko, hindi po talaga madiretso, mami. Ganyan na po kasi siya talaga. Kaya yun, ganyan ako maglupang hinirang. Wala pang magagawa. Ganyan na po siya eh. Yan, kaya trademark ko na lang po siya. Diba po? Kaya pag kung sakali dito sa YouTube, may narinig kayo, Haponesang baluktot ang daliri. Ako na po yun siguro. Ako na po yung isipin nyo. Ako yung pinag-uusapan. Wow! Basta about po sa hinliliit ko, pareho po kami ni mama ko na baluktot ang daliri. Kaso nga lang ang sa kanya, napapa-diretso niya. Ang sa akin, ayaw talaga. Kaya, yan na po siya. So, number 2 topic naman po natin about sa Japanese ka ba talaga? Hindi ka naman mukhang Japanese eh. Pilipina kaya tayo at in-check ka. Ang dami po nagsabi sa akin. Ayun po kasi, ganito po yun. Di ba po naglabas po ako ng vlog dito, yung PBB Otso, about po kay Humiyam. Meron po kasi ako dito sa YouTube na main channel, na Milkimi channel. Doon po talaga ako nag-upload ng mga videos doon, ng mga vlog. Isang beses lang po, nagtry ako maglabas ng Japanese tutorial para sa mga Pilipino ng Tagalog version. Ayun po, nung una, wala po nagwa-watch. Talagang tinry ko lang po, kaya sabi ko doon, kung marami nanonood, itutuloy ko po yung Japanese tutorial. Marami pong nanood, tsaka marami pong nagkagusto. Kaya nakakapag-upload po ako ngayon dahil po talaga sa inyong mga subscribers ko. So, ngayon, ibabalik ko po yung storya. Marami po kasi nag-request sa akin dun sa Milkimi channel na mag-try ka mag-PBB, mag-react, ganun, sa PBB, ganun. Kaya, nag-try po ako mag-react. Kaso nga lang po, hindi ko rin po in-expect na marami pong magwa-watch, ganun, na marami nag-comments, iba't iba po. Meron po magtatanong din about sa akin at meron po talaga yung fan talaga ni Humiyagan, tsaka ni Kuya Yamyam, iba't iba po yung mga comments. Tapos may narinig din po kung ganun, yung Haponesa ka, hindi ka naman Haponesa. Pagkabukas ko, ba't nagtagalog, mga ganun. Nagpakilala na rin po ako dito sa It's Me Kimi. Yung pinaka-first vlog ko po dito, nagpakilala ako. Pero, eto po, ikukwento ko na lang po sa inyo yung talaga. Kung ano ba talaga? Sino ka ba talaga? Sino ka ba? Hapon ka ba talaga? Haponesa ka ba talaga? Okay, sasagutin ko ngayon dito. Unang-una, sinabi ko po na pinanganak ako dito sa Japan and dito rin po ako lumaki sa Japan. So, automatic po kasi dito sa Japan, pag pinanganak ka dito,
Japanese citizen ka at Japanese passport. Kaya pag uuwi po ako ng Pilipinas, 21 days lang po ang tinatatak sa akin sa visa. Hindi po ako pwede magtagal, mag-go-overstay po ako sa Pilipinas. Sa papeles po talaga, Haponesa po ako. Kaya sinabi ko po na Japanese react kasi yun po. Tsaka, ang nakalakihan ko po kasi talaga ay Japan. Dito po talaga. Ang pananalita ko ni Hongo, ugali ko rin po kasi Japanese. Kaya may dugo lang po akong Pilipina sa mother side kasi si mama ko Pilipina. Pero yun po sa pag-aaral, talagang sa Japan po kasi ako, kumbaga umuwi lang po ako sa Pilipinas ng pabalik-balik lang patuwing bakasyon o kaya pag naisipan ni mama umuwi ng Pilipinas, sinasama niya lang po ako. Kaya siguro din po, hindi ko nakalimutan ang Tagalog. Lalo na po nung maliit ako, friendly po si mama, mahilig po magdala ng mga kaibigan niya mga Pilipina sa bahay. Eh di, narinig ko po siguro yung mga Tagalog, nag-uusap-usap sila, kaya parang yun na po yung nakasanayan ko na langwahe, Japanese at Tagalog. Natutuwa din naman po ako yung parang sinasabi po nila fluent ka mag-Tagalog. Siyempre po, proud din po ako, okay din pala yung Tagalog ko, hindi pala yung napag-iisipan na parang barok, ganun. Pero sa totoo lang po, bulol ako mag-Tagalog. Pag minsan po talaga, kinakat ko lang po talaga to, kaya parang akala nyo, purong-puro ang Tagalog ko. Nagkakamali-mali din po ako. Tsaka, pinagdidikit-dikit ko lang sila, kaya akala nyo po diretso ako mag-Tagalog. Pag pinabasa nyo ako ng Filipino books, ng mga books ng Pilipino, sa tingin ko, nako, bokya po ako. Siguro marami lang po akong vocabulary sa Japanese tsaka sa Pilipino. Kaya akala po talaga ng iba, Pilipina ako, ganun. Na nagpapanggap na Japanese, ganun po akala. So, sasabihin ko po, sa papeles, Japanese po ako. Japanese citizen, Japanese passport, sa Japan lumaki, pinanganak sa Japan, kaya Japanese po ako. Pero, hindi po 100% Japanese dahil may dugo rin po akong Pilipina sa mother side. Kaya 50-50 po ako. Okay? Sana po naintindihan nyo na po. So, ngayon po, para ipatunayan lang po, hindi po sa nagmamayabang, ipatunayan lang po talaga sa inyo na dito ako lumaki sa Japan na Haponesa na may dugong Pilipina. Ayan. Magbabasa po ako ng libro sa inyo, sa harapan nyo, na parang hindi ako nagsisinungaling na Japanese ako, ganun. Para ipatunayan lang po talaga sa inyo. Para makilala nyo pa po ako ng gusto. Ayan na po siya, ayan. Ayan, makikita nyo lang po. Ayan, Japanese na po, di ba yung mga nakasulat? Kanji, hiragana, tsaka katakana. Ayan po siya. Ayan, makikita nyo na po. Puro Japanese po yung mga nakasulat. Wala po siyang Tagalog. Wala po siyang kodigo. So ngayon, babasahin ko po muna sa inyo to Mamaya ko na po sasabihin ko ano yung ibig sabihin nito. Basta babasahin ko po siya dire-diretso. Pakinggan nyo na lang po yung pronunciation ko, yung pagsasalita ko. Kung talagang ano po sa tingin nyo. Kung sa tingin nyo nagpapanggap lang ako. Talagang Haponesa po. Yun po. Okay, start na po ako. 1番、自分を許す。ミスをしても自分を責めるのはやめよう。自分はなんてバカなんだと罵ったり、自分を非難したりしてはいけない。そんなことをすると、自分のすることは何でも間違っているんじゃないかという気持ちになって、さらにミスを繰り返すことになるだけだ。その反対に、自分がミスをしても大丈夫、大したことはない、と心の中で自分に優しく声をかけよう。そうすれば、プレッシャーが軽くなって、ミスを繰り返しにくくなる。自分に優しくすると、もっといいことがある。それは、あまり良くなかった決定に悩まないことによって、自分はなぜ間違った決定をしたのかを学習する余裕ができるからである。そうすれば、今後同じようなミスを繰り返さないための対策を立てることができる。誰だって選択ミスをしてしまうことがある。しかし、それはわざとではない。惨めな気分になることを人生の目標にしている人は一人もいないはずだ。この次、ミスをしたときは、ミスをすることは正常で、誰でもミスをするのだということ。自分が犯したすべてのミスは、重大なミスも含めて 100% 自分で許せるということを忘れないようにしよう。はい。うまくいく考え方、その1。ミスをしたときに自分に優しくしよう。そうすれば将来ミスが避けられる。以上です。Ayan po. Ano po sa tingin nyo? Sa narinig nyo? Purong-puro po ba yung pagnanalita ko ng Japanese? Kaya po, dalawa po talaga langwahe ko. Japanese at Filipino. Ito po talagang dalawa. So ngayon, sasabihin ko po sa inyo yung kung ano yung mga binasa ko, kung ano po ibig sabihin.
para maintindihan nyo rin po. Okay, so number 1, 自分を許す, patawarin ang sarili. Okay, ミスをしても自分を責めるのはやめよう. Kahit nagkamali ka, wag mong sisisihin ang sarili mo. 自分はなんてバカなんだと罵ったり、自分を非難したりしてはいけない. Wag mo iisipin sa sarili mo na ang tanga-tanga mo, ganun. Tsaka yung wag mong parang ide-deny yung sarili mo. Wala kang kwenta, yung parang ganun. Wag mong iisipin sa sarili mo. そんなことをすると、自分のすることは何でも間違っているんじゃないかという気持ちになって、さらにミスを繰り返すことになるだけだ。Kung iisipin mo na tanga ako, wala kang kwenta, may isip mo daw sa sarili mo kahit anong ginagawa mo, puro mali. Yun daw po yung magiging feelings mo, kaya lalo lang ikaw magkakamali sa mga ginagawa mo. その反対に、自分がミスをしても大丈夫、大したことはないと心の中で自分に優しく声をかけよう. Kabaliktaran po, pag nagkaroon ka ng mali, sabihin mo na lang sa sarili mo, don't worry, walang kwenta to, okay lang. Isipin mo daw sa loobin mo, kausapin mo daw yung sarili mo. そうすれば、プレッシャーが軽くなって、ミスを繰り返しにくくなる. Pag-iisipin daw po natin na ganun, magiging magaan daw po yung pressure sa sarili, at magiging onti daw po yung kamalian na parang yung miss na magagawa mong kamalian. Magiging onti lang daw po. 自分に優しくすると、もっといいことがある. Kung magiging mabait ka sa sarili mo, mas marami pa daw may darating na magagandang bagay. それは、あまり良くなかった決定に悩まないことによって、自分はなぜ間違った決定をしたのかを学習する余裕ができるからである. Kaya daw marami daw darating na magaganda kasi daw, para daw malaman mo daw kung bakit ka nagkamali. Maiisip mo daw, ba't kaya ako nagkamali? Ano kaya dapat gawin para hindi ako nagkamali noon? Yun, magkakaroon ka ng parang gaan, kumbaga gaan, yoyu, ano ba sa Tagalog ang yoyu? Yung parang free na pag-iisip para hindi mo isipin siya masado yung pag mahirapan, ganun. Ang hirap mag-translate sa Tagalog. Ayun po. Tapos, そうすれば今後同じようなミスを繰り返さないための対策を立てることができる. Kaya mo daw magplano sa sarili mo para hindi ka daw magkamali. Taisaku, ayusin ang mga pag-iisip, ayusin na parang bago ako magkamali, kailangan gawin ko muna to para hindi ako magkamali. Yung parang ganun po. 誰だって選択ミスをしてしまうことがある. Kahit sino man nagkakamali daw. しかし、それはわざとではない. Pero, hindi naman po yun sinasadya. 惨めな気分になることを人生の目標にしている人は一人もいないはずだ. Ang ibig niya po sabihin, wala daw pong sino man ang tao na gusto maging goal na parang down ka sa sarili mo, na parang ayaw mo yung sarili mo, na awang-awa ka sa sarili mo. Wala daw pong tao na ginogol daw po yun sa future na gusto ko maging ganito. この次、ミスをしたときは、ミスをすることは正常で、誰でもミスをするのだということ. Kung sa susunod daw, ang pagkakamali daw ay natural lang. Normal lang. 誰でもミスをするんだということ. Kahit sino talaga nagkakaroon ng mali. 自分が犯したすべてのミスは、重大なミスも含めて 100% 自分で許せるということを忘れないようにしよう. Yung nagawa nating kasalanan na nagkamali tayo, lahat man na kahit malaki man yun na pagkakamali, wag daw natin kakalimutan na patawarin ang sarili natin ng 100%. Ayun po ang sinasabi ng libro na to. Tapos, うまくいく考え方その1, para daw maging think positive. 1, ミスした時に自分に優しくしよう. Pag nagkaroon tayo ng mali, maging mabait tayo sa sarili natin. And, そうすれば将来ミスが避けられる. Kung gagawin daw natin yun sa future, magiging konti lang ang pagkakamali natin. Ayun po ang nakasulat sa libro. Ayan po, binasa ko na po siya lahat at sinabi ko rin po sa inyo yung ibig sabihin. Okay, so sa konting oras na to, sa tingin ko, nakilala nyo na po ako. Ganito po talaga ako mag-isip. Kunyari po, sasabihin ko po, tubig, omizu, hot, atsui, cold, tsumetai. Good afternoon, konnichiwa. Good evening, konbanwa. Ohayo gozaimasu, good morning. Nemui, inaantok ako. Onakasuita, gutom ako. Mo tsukareta, pagod na ako. Ganyan po ako mag-isip
Kumbaga, kaya ko po siyang paglaruin yung Japanese tsaka yung Tagalog. Marinig ko siya ng Tagalog, kaya ko siyang i-Japanese agad. Marinig ko siya ng Japanese, kaya ko siyang i-Tagalog agad. Kaya po yung parang ako po yung gitna ni Mama tsaka ni Papa noon. Pag nag-uusap sila, hindi sila magkaintindihan, ako po yung nagsasabi, nag-explain kay Mama, ganito sinabi ni Papa. Tapos si Mama naman, pag sinabi niya sa akin, ganito sinasabi ni Mama, kaya sila nagkakaintindihan din. Kaya si Mama po, ako po yung laging sinasama sa mga munisipyo, sa mga papeles, sa mga nilalakad, kasi ako daw po yung nakakaintindi ng Japanese. Tapos, pag siya daw po, kahit marunong daw siya konting Japanese po, hindi daw siya maintindihan kasi daw po yung pronunciation niya, hindi niya ma-pronounce mabuti yung Japanese. Pero sa totoo po, first time lang po ako talaga nasabihan na hindi ako Japanese. Kasi sa buong buhay ko po na to, kung hindi ko po sasabihin na may dugo akong Pilipina, hindi po ako napagkakamalan na half ako. Kaya po nung sinabihan ako, hindi ka namang Haponesa? Inchik ka ba? May nagsabi po yata sa akin nun, inchik ka ba? Parang natawa ako, parang nagulat ako natawa. Ah? Ano ba yan? Parang siguro po kasi, kaya po naisip na ganun kasi po, pagkabikas ng BBB8 na vlog ko, biglang nagsalita ng Tagalog, nagsalita ng Tagalog, kaya akala, siguro, kung ano po yung nakikita natin, syempre, yun po yung iisipin natin. Tagalog siya, hindi ka Hapon. Ganun. Kasi, ang Hapon, nagsa-Japanese. Hindi ka nag-Japanese, hindi ka Hapon. Kaya, hindi po muna nakikilala mabuti. Siyempre po, hindi naman din po ako sa nag-Japanese dun sa PBB8, kaya hindi ko rin naman po masisisi yung ibang tao nag-isip sa akin, nag-expect sa akin na hindi ako Haponesa. Okay lang po, nangyayari po talaga yan. Ganun po talaga. Wala din naman po kasing perfecto sa tao eh. May nagkakamali po. Siyempre po, sa buong buhay, may magkakagusto sa'yo, tsaka may magiging ayaw sa'yo. Hindi naman po natin pwedeng ipilit sa lahat ng tao na magustuhan ka. Siyempre, kahit sa school naman po, may magiging kaaway ka, may magkakagusto sa'yo, may magiging best friend ka. Ganun po talaga siguro. Kaya minsan po, pagka-attitude ko pong itong Haponesa na style ko, pananalita ko, tsaka yung pag-iisip ko po, minsan sinasabihan po ako ng maarte. Yun po, marami din po nagsabi sa akin dun sa PBB na maarte daw ako. Kumbaga, pasensya na po kung napapil ko po sa inyo na maarte po ako. Hindi ko po siya sinasadya. Talagang ito po kasi nakalakihan ko, yung kultura ng Japan. Ito po talaga kasi Haponesa po ako. Pero hindi naman po ako maarte kasi pag sa Pilipinas naman po, kumakain naman ako ng mga dinuguan. Alam niyo po yung buro? Si mama ko kumakain nun, nagdadala sa bahay. Nakikisama nga ako po kumakain ng buro eh. Yung parang alam niyo po, yung taga-saan po ba yun? Mga taga-Bulacan, alam niyo po ba yung pagkain na yun? Yung parang ano po, yung medyo maamoy siya na pagkain, kumakain din po ako nun, ng buro. Tsaka, kumakain din po ako ng mga pinapaitan, ganyan. Marami po ako kinakain din sa Pilipinas. Kaya po, ang hirap po talaga minsan maging nabully na rin po ako sa Japan, nabully na rin ako sa Pilipinas. Pareho po. Wala po talaga magagawa. Hindi po talaga pwede maging perfect. Talagang may karanasan din po talaga na mahirap. Minsan masaya, mahirap. Ganun po. Ayun po. Basta sana po makilala niyo po pa po akong mabuti. Na hindi naman po ako maarte. Siguro sa tao po, yun lang po talaga yung kultura ko. Yung kultura ko na napalakihan. Ewan ko ba, nasa tao po talaga. Basta bahala na po kayo mag-isip sa akin kung ano pong nakita niyo dito ngayon sa vlog ko. Galing din po dun sa PBB8 na sa mga nanood po, sa mga bago ko mong subscribers. Maraming salamat din po sa binigyan niyo po ako ng chance pakilala sarili ko at panoorin itong vlog ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga gusto po matuto mag-Japanese, punta rin po kayo din sa Milky channel ko, sa main channel. Nagtuturo din po ako ng mga Japanese doon. Kaya kung sino pong gusto matutong magtrabaho sa Japan, baka maging tulong din po sa inyo yung pagtuturo ko ng Japanese. Hindi man po ako tunay na teacher, pero marami talagang pasasalamat ko po talaga sa itaas, sa mga subscribers ko, sa parents ko, na binigyan ako ng chance para ipakita sa inyo yung mga nalalaman ko, yung talent ko. Inisip ko po talaga na talent ko itong Japanese tsaka itong Tagalog. Pareho ko nasasabi yung mga gusto ko. Ayun po. So, tatapusin ko na po itong vlog ko. Sa mga nagkagusto po dito sa vlog ko, bigyan niyo po ako ng like and subscribe my channel. At dito po sa Chinita ng Japan, lalabas po ako ng mga culture ng Japan sa mga pagkain. Konti pa lang po, pero nadagdagan ko po. Marami pa po kayo upload about po kung paano po makisama sa mga Japanese, kung ano yung mga tunay na ugali mga Japanese. Marami po nagre-request, kaya gagawa rin po ako. Meron din po akong Facebook, Twitter, and Instagram. Sa mga hindi pa po nakapollow, sana po i-follow niyo po ako dahil dun po ako nag-a-announce pag may gusto ako sabihin. Tsaka iba't iba po, nagpo-post din po ako kung ano-ano lang
sana pa mag-like din po kayo sa akin. Okay, maraming salamat po talaga sa mga nanood hanggang huli sa muli po natin pagkikita. Minasang, mata ne! Bye-bye! Arigatou gozaimasu!